Alam niyo ba yung mga tinuturo ko is step by step? Gagawin nyo na lang. Ngayon, kung gusto niyo matulungan kayo, dadalhin niyo kayo ulit dito. Maglalagay tayo. Tapos, bibigay namin, kayo magsasalita on your own. Ililid lang namin kayo. Tutulungan ulit namin kayo. Para sa ganon, pag umarap kayo sa mirror, yan ang purpose. Pag umarap kayo sa mirror, nag-imagine ka. Alright? Nag-imagine ka ng anything whatsoever you desire. When you pray, when you go to spiritual, alright? When you put your prayer into your imagination, alright? Believe! Paniwala mo na ito na yung totoo na ini-imagine mo na makikita ng mirror. At yung mirror, nakikita sa iyo, gagaling yung totoo sa physical dimension ng buhay mo. So ngayon, ano nangyayari sa iyo? You become a person on earth who is not swayed. Hindi ka lang nahihila, napupunta ng kung saan dito, na inihipan ng hangin. Hindi! Meron kang direksyon. You are a person on earth who can make things progress. Ako, ini-imagine ko all the time when I go to my mirror of life na lahat kayo rito ay mga successful sa buhay. When I say successful sa buhay, you know what? Nakakagawa kayo something sa life nyo. Hindi kayo talunan. Hindi kayo lagi nasa, under circumstances. Hindi kayo lagi nasa ilalim ng circumstansya. Kailangan nasa ibabaw ka ng circumstansya. Paano ka nasa ibabaw? Kasi ikaw ang nagpapagalaw sa kanya. Hindi ang circumstances na nagpapagalaw sa iyo. Sino gusto ng dalawang buhay? Tasa naman. Alam niyo po itong sinasabi ko, kung sa panahon natin, makukuha ninyo, purihin ng Panginoon. Ngunit, pag hindi niyo ito kinuha, habang ito tinuturo, the next generation will get it greater percentage. Tayo na po unang kumuha, ilagay niyo sa karanasan. Tandaan niyo po, tayo nasa ibabaw ng mundo para makaranas. At itong sinasabi ko, gamitin po ninyo ngayon ang mirror of life. Ipinaliwanag ko po, ang mirror of life representing God's impersonal. Yung nanditong ikaw sa consciousness mo, nandito naman yung God's personal. Kaya yung personal na God, siya yung pumasok sa atin. Yung God's impersonal ni Lord, which is the principles of God, na walang kikilalanin, maliban na lang sa sino man nakakamit noon, yun ang makakakuha ng kanyang bunga. So, ang God's impersonal, principle ni Lord, ito ay hindi mo makukuha, maliban na lang, imit mo siya. So, kaya nga, ang Diyos ay pumasok sa iyo para tulungan ka sa loob na imit mo yung God's impersonal. So, yung God's impersonal, hindi ito yung mag-adjust para ibigay sa iyo. Mga kapatid, yung mirror, hindi mag-adjust sa iyo. Halimbawa, sa loob ng mirror, tatawa na ako, bagamat ikaw ay nakasimangot dahil marami ka pang problema. So, hindi tatawa ng pusa yung loob ng mirror. Hindi. Maliban na lang, tumawa ka dito, saka lang tatawa, yun ang tao na sa loob ng ganon din ang buhay mo rito. Itong buhay mo rito, mahirap, kasi yung loob mo, mahirap. At akin na ngayon, tinitingnan sa aking kaisipan, iniisip ko, kayong lahat, makaiintindi. Tapos gagawin nyo sa buhay nyo. Ang kailangan nyo lang, isang masigasig na pagtanggap, na may excitement, na may paniniwala, na itong narinig mo ay pwede mong gawin sa buhay mo. Dito ka maging masipag. Masipag ka maglagay sa loob ng consciousness mo kasi siya ang totoo nagpapagalaw sa buhay mo sa physical. Kaya, kung sa loob mo, mayaman ka na. Kung sa loob mo, matalino ka.
Kaya sinasabi ko, huwag niyong pakinggan ang inyong naranasan sa inyong eskwela. Kung sinabi ng eskwela niyo na kayo ay third floor, row 4. Hello? Mga kapatid, burayin niyo yan. Maglagay ka sa mirror mo ng ikaw ay nakakaintindi. Ikaw ay mahusay. Ikaw ay may wisdom. Mga kapatid, ilagay mo sa loob, sa harapan ng salamin, yung consciousness mo at yung physical na katawan mo, ipakita mo na ang pera ay lumalapit sa iyo. Alright? Now, pera yun, sinasabi ko nga kasi kailangan nyo. Pero para din naman kayo ay kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon, kayo din naman ay magamit ng Diyos na nakapagdadala kayo ng mga kaluluwang, alam niyo po, ang daming kaluluwa na mangailangan sa Panginoon. Alright? Hindi niyo sila dadalhin sa church para lang dalhin. Mga kapatid, kung kayo ay nakikinabang sa Panginoon, sa buhay niyo ngayon, huwag niyong suluhin. Hayaan niyo na meron din makinabang na ibang buhay sa pamamagitan ng buhay mo. Pakinggan mo, mga kapatid, sa lahat ng mga nandito, i-mirror mo na nakikita mo, ikaw pala'y kagamit-gamit. Ipakita mo sa mirror, kagamit-gamit ako sa kalya ng Diyos. Maraming kaluluwa ang pumunta sa kalya ng Diyos dahil sa akin. I-picture mo lang. I-picture mo, i-imagine mo. Siyempre, kailangan pag nag-imagine ka, may desire ka. Nandoon, nag-uumapaw. Kung paano nag-uumapaw na kailangan mo ng pera ngayon. Bakit? Tumataas ang gasolina. Bakit? 105? Diesel! Naalala ko pa nung matagal na panahon noon, ang diesel 10 pesos, ang gasoline 20 pesos. Mas mataas ang gasoline. Ngayon, ang diesel mas mataas ng 20 pesos kaysa sa gasoline. Eh, ang kotse ko, puro diesel. Aba, ang yaman ko, diesel. Kaya uso na ngayon ng mga electric. Alright? O kaya motorbike. Mga kapatid, alright? Dumaan na tayo sa maraming dinaanan. Dumaan na tayo sa bagyo. Dumaan na tayo sa COVID. Hello? Mula pa noong 1980s, ang dami na natin dinaanan. Ito pa? Ito ang pagtaas rin ng gasolina? Mga kapatid, kilalanin nyo na ang Diyos sa buhay nyo. Kaya-kaya natin ito. Ano ba lang pa? Nakikita ng mirror na nagsasabi, kaya-kaya natin ito. Sa mirror mo ay makita na pumapalakpak ka na sinasabi mo, kaya ko po. Sumabay ka lang. Kaya pag sinabi mo tumasang kami ka, ang sinasabi ko ngayon, may nakakakita. Pinakikita mo sa mirror ng buhay mo. Oy, mirror, ito makita mo. Confident ako. Ganon dapat. Kaya sa buhay natin ito, magsitaasa na sila. Basta, ikaw meron kang mirror of life. Ang lahat ng mga nakakarinig, sumigaw ng mga kasalanan. Nakasan na natin isa pa mga kasalanan. Sumigaw ng mga kasalanan. Yung bang parang pinarita mo, lalabas ka. You know, sige, tumas ka dyan, basta ako. Mirror of life na ako, pakikita ko yung faith. So yung faith mo, pakikita mo na sa mirror of life. Ngayon, tinuturuan kita para gumanda ang pakita mo sa mirror of life. Ito na nga yun. May mga mountains na nakaharang dyan. Ang kailangan, ikaw ang magtatapon saan? Sa dagat. Itatapon mo saan? Kaya kapatid, pag ikaw ay, meron kang sinasabi sa sarili mo, bigla nakita mo, oops, may mountain ako nito Ikaw na mag-judge. Halimbawa, may sinabi sa'yo. Alam mo kapatid, kaya natin yan. Alam mo, hindi. Kasi, alam mo sa naranasan ko, mahirap yan. Teka muna. Biglang makikita may sinabi mo, doon mo ngayon madidiscover may mountain ka. Mga kapatid, unti-unti yung i-discover ngayon, habang nagsasalita ka,
i-discover mo yung mountain mo. Pag na-discover mo, sulat mo, tapos sa gabi, isa, dalawa, huwag na kayo maghintay ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pag may nakita kang isa, dalawa, balik sa gabi, itapo mo na kaagad sa dagat. Ito lang sasabihin mo, by the authority of Christ in me, pakisabi nyo nga? Yung maganda feelings mo. One more time. Isa na lang. 1, 2, 3. Mga kapatid, may kapangyarihan ka. Uy, meron akong doubt Tatapon ko na to. Yan. So, sasabihin mo, by the authority of Christ in me, mountain of doubt. Sa demonyo, demon of doubt. Sa sarili mong kaisipan, mountain of sino nakakaintindi? Ulitin natin. Pag diablo, anong tawag? Demon of doubt. Pero pag sa sarili mo, mountain lang, mountain of yan. So yung mountain of doubt, ikaw ang magkakast. Kapag na-flatten mo na yon, alam nyo ba pag sinabing sa C? Yung C dito, ang ginawa mo doon, ito yung mountain. Di ba? Fix yan. Immovable. Pero sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus, mag-move yan. Ano sabing immovable? Mag-move yan. Anong fix yan? Matatanggal yan. Ito pa. Ang mga mountain ay parang katulad na yelo. Ang yelo, pag nilagay mo sa tubig, ano mangyayari? Matutunaw. Ganon din ang mangyayari sa mountain. Yung mountain na kinas mo, pag nilagay mo sa sea, matutunaw. Alright, so I'm going to conclude it now. Once you put down and flatten yung mga mountain na yan, kailangan mo yan. Yan ang tinatawag na dealing all the negative thoughts. Ito yung paano natin i-deal ang mga negative thoughts sa mind natin. Tawagin natin silang mountain, lagyan natin sa scripture, tapos, so ito yung sinasabi mo, by the authority of Christ in me, you shall say it without doubt. And, itong doubt, wala kang doubt sa puso mo, tapos naniwala ka, buong buo, na kung ano sinabi mo, nangyari yan sa buhay mo. Ngayon, pag ikaw ngayon humarap sa mirror, mag-imagine ka na wala yung mga mountain, makikita mo, bibilis ang pag-i-imagine at pag-i-feel ng totoo lahat imagination mo. Mga kapatid, mangyayari sa'yo, magkakaroon ng rapid manifestation. Kung ano yung pinara po sa mirror, yung mirror, dahil buong nakita, clear na clear. Hinihintay lang naman na clear. Sa kanya, itatransmute. Pag sinabi itatransmute, ilalagay niya sa physical manifestation. Mga kapatid, this is now your work. This is what we call, in one sense, manifesting God in you. Now, sino na handang mabuhay ulit for the next week? Pag sinabi handang, parang ganito, every time pumunta ka sa church, dapat, may bagong sandata ako. Ang galing. Kumbaga sa nilalaro ng mga anak ko, o ng kayo, yung ML, di ba, bibili kayo ng weapon? Wala ko alam dun eh. Sige nga, tulungan niyo ako. Di ba meron bang binibili ba yan? Ina-upgrade? Tama ba yun? Isok? Di ba may ina-upgrade? Tama ba? So, ganito mga kapatid, sa tuwing kayo aaten dito, by the following Monday, kapag kayo nakinig, excited ako mabuhay, gagamitin ko sinabi ni Pastor! Aalamin ko kung totoo sinasabi ni Pastor, kung hindi, babalik ako sa kanya. Gusto ko kayo ganun. Gagawin nyo. Pag hindi nangyari, magtanong kayo sa akin, Pastor, bakit nagkaganon? Sasagutin ko kayo. Alam nyo, naghihintay lang ako.
Pero naghintay din ako na, Pastor, ginawa ko, alam mo, totoo yung sinabi mo. So, Monday, excited ka? Naku, may gagawin na naman ako. Ganyan ang buhay ng mga Kristiyano. Sino excited na buhay? Tapos sabi mo na, nakikita ko ng mirror, pero taas mo, sabi mo, hoy mirror, pinakikita ko, excited ako na buhay! Okay, let's all stand up. And we'll give you a big, 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 wonderful Thanksgiving. Ipagpuri natin ang Panginoon. Kung kayo ay natanggap, puri natin ang Panginoon.